Daniel's POV. Saglit kong sinulyapan ng mga mata niya at saka muling tumitig sa kanyang mga labi. Nakita kong umawang iyon at agad niyang tinakpan. Napatawa ako at saka tinignan siya sa mga mata. Akala mo hindi ako maaakit kapag tinakpan mo yan? Mas naaakit ako. You act just like my type and everything you do tempt me. Pero kakikilala pa lamang natin, Daniel. Nagkibit balikat ako. You just happen to tempt and attract me. That doesn't have to do with our time together. Umawang ang labi niya. Sinubukan magsalita pero ngumiti ako at kinindatan siya. And I'm thinking of kissing you again right now. Suminghap siya at saka marahas na tumayo at tumakbo papaalis. Natatawang tumayo ako at saka nilagay sa lababong pinagkapihan namin. Sumunod ako at naabutan ko siya nakatingala habang mariing nakapikit. Magkadikit ang kanyang mga labi at mga palad. Mukhang nagdarasal siya. Heaven and hell. I am tempted for the end time. Ngumiti ako at saka dahan-dahan at maingat na lumapit sa kanya. Tumayo ako sa mismong harapan niya at dahil sobrang liit niya, bahagya pa akong tumungo para mapantayan ang mukha namin. Tinignan ko ang mapupulang labi niya. Ngumisi ako. Mabilis kong dinampian ang hagka na magkadikit niyang mga labi, tsaka ang ngising-ngising sinalubong ang lalaki niyang mga mata. Oh my! So cute! Bago pa siya makapagsalita, pinulot ko na ang timba sa gilid ng bahay. Samahan mo ako mag-igib. Kailangan ko ibaling sa ibang bagay ang nararamdaman ko. Baka pag nagsalita pa siya, kung saan pa kami kumantong. Nagsimula kami maglakad papasok sa gubat. Nauuna siya habang nasa likuran niya ako. Lumunok ako at lumingali nga sa paligid. Naalala ko yung si Kitty. Peste. Muntik na ako himatayin sa nervous dahil sa bisit at tigre na yon, na bang pusa naman ang pangalan. Kitty, what the? Daniel. Napakurap-kurap ako at nilingon sa Selena. Ha? Bakit? Bakit mo tinatawag si Kitty? Nanlaki ang mata ko. What? I did not. Nasabi ko ba ng malakas? Namura ko rin pa ng malakas. Nagkibit balikat siya at saka tumango at nagpatuloy na sa paglalakad. Nakanguwi naman akong napailing tsaka sumunod sa kanya. Habang naglalakad, pinagmamastan ko siya habang hawak ang gilid ng suot niyang itim na bestita. Halos umabot yon sa mga paa niya at sobrang ganda niyang tignan. Ano kayang itsura na nasa ilalim ng bestida na iyon? Siguradong mala-paraiso. Lumunok ako at saka ipinilig ang ulo ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang lugar kung saan mayroong balon. Umawang ang labi ko nang sumilip ako doon at nakita ang tubig. Sobrang linaw. Nilingon ko sa Selena. Pwede na itong salamin na. Matagal na ba to dito? Oo, mahigit 8 taon na rin ang balon na yan. Tumango ako at saka kinuha ang pansalok na nasa gilid. Mababaw ang tubig kaya halos sinina ko yung muko para lang sumalok. 3 beses kong nalagyan ang timbang dala namin hanggang sa mapuno ito. Ikaw lang talagang nag-iigib sa ganito kalayong balon? Wala ba talagang daling ng tubig sa bahay mo? Hindi makapaniwalang tanong ko. She is incredibly unbelievable. Ngumiti siya at tumango. Oo, at hindi naman gaanong malayo ang balon na ito mula sa aking tahanan. Awkward na ngumiti na lamang ako. She really speaks like a real native. Kung mapupunta siya sa Maynila, paniguradong pagtatawanan siya ng mga tao doon. Daniel, Nilingon ko siya, hila-hila niya ang malapad na bato mula sa likod ng balon. Agad ko siyang nilapitan at tinulungan. Itatakip ba? Oo. Sige, ako na. Buong persa kong hinila ang bato at saka tinakip sa balon. Natigilan ako na mapansin siya na hinihilang damit niya mula sa sanga. Sumabit ang lalayan niyon at di niya na maalis. Nilapitan ko siya. Sumabit? Oo, pwede mo ba akong tulungan? Ngumisi ako. Sure. Yumuko ako at buong persang hinila ang damit niya. Ay! Tumili siya nang mapunit iyon. Nanlalaki ang matang lumingon siya sa akin. Bakit mo hinayaang mapunit? Napakamot ako ng batok. Mapupunit din naman yan dahil sumabit sa mahabang sanga ng puno. Ngumuso si Selena. Doon ako natigilan. Lumunok ako at saka dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya. Nakita ko namang natigilan siya at nagulat sa biglaang paglapit ko. Bakit, Daniel? Hindi ako nagsasalita. Sa halip, pinawakan ko ang braso niya at saka marahang itinulak sa malapad na batong tumatakip sa balon na nasa likuran niya. Tinitigan ko ang mga labi niya at saka muling lumunok ng matindi. Wala akong inaksayang panahon. Kinabig ko siya, inagkan ko siya. Hindi ko napigilan ang kamay kong haplusin ang kanyang bisngi. Hinila ko yun at nilagay sa aking bewang. Gamit ang aking katawan, itinulak ko siya sa malapad na bato. Daniel? You are driving me crazy, Selena. You are driving me crazy.
Narinig ko pang pagsinghap niya kaya't napangisi ako at mas lalong ginanahan. Inawakan ko ang strap ng suot niyang dress, tsaka iyon hinila pababa na pinigilan naman niya. Sandali, Daniel. Hindi ko siya pinansin, sa halip, ililigay ko ang mukha ko sa kanyang balikat. Dinig ko pa ang malakas sa pintig ng puso niya at halos sinihingal na siya. Bagay na mas lalong nagpaigting ng init na nararamdaman ko. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Sinalubong ko ang nagbabagang titig ng inosente niyang mga mata. Umigting ang pangakot sa kamarahas na hinila ang damit niya. Narinig ko pa ang muling pagsinghap niya pero hindi ko na iyon pinansin. Mas pinagtuunan ko ng pansin na nasa harapan ko. Hinagkan ko yon. Ang kinis ng balat at amoy, baby. Tinulak niya ang mukha ko. Sandali, Daniel. She is panicking. With her hoarse voice, she tried so hard to push me away. Selena? Kinindatan ko siya. Agad na namula ang kanyang mukha. She is so innocent and cute and gorgeous. Lahat na nasa kanya. Sandali, Daniel. Anong ginagawa mo? Inawakan niya ang mukha ko at nilayo ko sa kanyang katawan. Pero hinuli ko lang ang kamay niya at saka nilagay sa kanyang ulunan. Ipininid ko iyon gamit ang isa kong kamay habang isa ko namang kamay nakahawak sa kanyang labi. I want you, Selena. Paos na bulong ko sa kanya. Nakita kong pagkabuhay ng gulat at pagtataka sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi lang ako at handa na muling salakayin ang nasa harapan niya nang makarinig ako ng malakas na sigaw. What the... Daniel? Pambihira naman. Danny's POV. Hinaplos ko ang masakit kong noo at pupungas-pungas na bumangon. Tumingin ako sa paligid at sa pag-ikot ng katawan ko, naramdaman ko ang pagsigid ng sakit sa kanang braso ko. May malaking sugat ako sa kanang braso. Sa bandang sikot namamaga ang parting iyon. Sa tingin ko may naipit na ugat, dagdag pa ang sugat dito. Daniel! Sigaw ko dito at sakay ginala ang paningin ko. Nasa dalampasigan ako at sa bandang likuran ko'y puro puno. Gubat! Nasaan ba ako? Ah! Tumaob nga pala ang bangkang sinasakay namin. Tumingin ako sa kalangitan. Mga ilang oras ba akong walang mali at mainit na kagad ang panahon? Tumingin akong muli sa paligid. Hindi ba't ito ang islang tinatawag na Lost Island? Sa pagkakatanda ko, ang Lost Island ang malapit na isla sa amin nang tumaob ang bangka. Nasaan kaya si Daniel? Hindi po pwedeng mapahamak ang kapatid at mga kaibigan ko. Dahan-dahan akong tumayo at muli nang maramdaman ang kirot sa braso ko. Tumulo pa ang dugo dito at siguradong mauubusan ako ng dugo kapag hindi ko to nagamot agad o napigilan man lamang ang pagdugo. I licked my lower lip and pulled the handkerchief out of my pants pocket. Gamit ang kaliwang kamay ko, tinali ko yun sa kanang braso ko para mapigilan ang pagdugo ng sugat at dahil sadyang kaliwete ako hindi ako gaanong nahirapan. Muli kong iginalang paningin ko sa aking nagpa siyang pumasok sa loob ng gubat. Baka may tao sa kabilang bahagi ng isla. Oh, Lost Island nga pala to. Totoo kaya yung mangkukulam? Umiling ako at saka muling tumingin sa paligid, hoping na nandito rin sila Daniel, pero wala akong makita kundi mga puno. Marahas akong bumuga ng hangin. Nagsimula ako maglakad habang palingalinga. Napapangiwi pa ako dahil sa mahapting sugat sa kanang braso ko. Sang lupalop ng isla ba ako nakarating? Nagpatuloy ako sa paglalakad pero natigilan ako at tanigas sa kinatatayuan ko na makarinig ako ng ungol. Ano yun? Lumunok ako, dahan-dahang humakpang. Nilakihan ko ang mga mata ko habang alistong tinitignan ng paligid. Sandali, natigilan ako. What? Boses ng babae yun ah. Selena. Napakurap-kurap ako. Nananaginip ba ako? Boses iyon ni Daniel. Sandali lang. Daniel, anong ginagawa mo? Umawang ang labi ko. What the? Daniel? Inanap ko ang pinanggalingan ng boses. Hinawi ko mga tuyong dahon na nakasabit sa puno at nang maalis ko mga iyon, bumungad sa akin ang isang parang balon na natatakpan ng malaking pahabang bato at sa bato'y nakahiga isang babae. Halos wala nang saplot sa ibabaw niya at nakapwestong kapatid kong walang pang itaas sa damit. What the? Daniel? Selena's POV. Hindi ako makatingin sa lalaking kausap ni Daniel. Narito kaming tatlo sa sala ng aking bahay. Nararamdaman ko pa rin ang init sa aking mukha dahil sa nangyari sa amin ni Daniel nang abutan kami ng lalaki. Anong pangalan mo, miss? Her name is Selena. Sansala ni Daniel sa sasabihin ko. Hindi naman ikaw ang kausap ko, Daniel. Lumunok ako at saka nagangat ng tingin sa lalaki. Nakatitig siya sa akin kaya muli akong napaiwas ng tingin. Ilang taon ka na, Selena? Muling tanong nito.
23. 23. Tiningnan ko si Daniel at ang lalaki. Naniningkit ang mga mata ng lalaki habang palipat-lipat ang tingin sa akin at kay Daniel. Tumayo ako at nilapitan sana mapansin ko ang sugat sa kanyang braso. Pwede ba kitang gamutin? Umawang ang labi ng lalaki at saka nagangatantiyan sa akin. Gagamutin mo? Ako? Agad akong tumango. Oo, itinuro ko si Daniel. Ako rin ang gumamot sa kanya. Magaling akong maggamot ng sugat. Ngumisi ang lalaki at saka nagkibit balikat. Sumandal siya sa sofa, tiningnan ng kanyang braso. Sige ba, mas maganda nga siguro kung gagamutin mo ko. Masakit kasi. Agad naman ako nakaramdam ng awa. Saglit kong salilyapan si Daniel na kunot ang noo, saka muli akong tumingin sa lalaki. Sandali lamang mister ha? It's Danny. Call me Danny. Ngumiti ako. Sandali lamang Danny. Kukuha ko ng malinis sa tubig para mahugasan. Ay teka, sumama ka na lang kaya sa akin sa kusina? Nilingon ko si Daniel. Nadala mo ba yung tubig na inigib natin? Oo. Mabuti kung ganon. Halika na Danny. Nauna ako maglakad papunta sa kusina. Sumunod naman sa akin si Danny at kasunod niya rin si Daniel na nakahalukip-kip at kunot doong nakatingin sa akin. Bakit Daniel? Nagtatakang tanong ko. Ganyan ka ba talaga mag-alaga sa lahat ng napapadpad dito? Ngumiti ako. Oo, pero sa lahat ng naligaw dito kay lamang ginamot ko. Noon kasi si Aling Marta ang gumagamot sa kanila. Sino si Aling Marta? Tanong ni Danny. Inawakan ko ang kanyang braso at saka ako binuhusan ng dahan-dahan ang may sugat niyang braso. Siya nag-alaga sa akin mula pagkabata ko. Tumango si Danny at kumiti. Ngumiti rin ako at saka pinagmasdan ang kanyang sugat. Di naman to masyadong malalim. Mahaba lang ang sugat pero namamaga. Mukhang naipit ang iyong litid. Hindi siya umiiyak kaya nagtatakang tiningnan ko siya. Nagulat ako na mapansing nakatitig siya sa aking balikat. Agad ko yung tinakpan ng aking kamay. Bakit Danny? Your shoulder looks sexy. Suminghap ako at nagulat nang biglang may humila sa akin. Napatingin ako kay Daniel na siyang humawak sa akin at inilayo ako kay Danny. Alika na Selena, ihatid na natin sa gubat ang alaga mong unggoy. Ay, oo nga pala. Dali-dali ako lumabas ng kusina at tumakbo papunta sa aking silid. Binuksan ko ang pinto at natigilan ako at nanlalaki ang mata na makitang magulong aking silid. Naggalat ang mga gamit ko at bukas ang aking aparador. Nasa sahig ang aking mga damit na halos bestidang itim. Ano nangyari? Gulat na pumasok ako sa loob at napatalon nang lumabas mula sa ilalim ng kama ang batang unggoy na inampun ko. Naiiyak na tiningnan ko siya. Bakit mo ginulo mga gamit ko? Pinulot ko ang litratong nasa sahig tsaka maingat yung ibinilik sa lamesa sa tabi ng aking kama. What happened? Nalingon ko si Daniel. Ginulan niya ang aking mga gamit. Tiningnan niya ang unggoy. Bakit ka mo ginulo? Tumayo ako at nilapitan siya. Huwag mo siyang pagalitan. Hindi niya alam ang kanyang ginawa. Tiningnan ako ni Daniel. Okay. Bumontong hininga ako at saka nilapitan ang batang unggoy. Ginawakan ko siya sa kamay at saka nilingon si Daniel. Maaari bang ikaw na lamang maghatid sa kanya pabalik sa dagat? Nilinisin ko muna ang aking silid. Nakita ko na tigilan ng binata. Nakatitig siya sa batang unggoy. Eksaktong tumingala ito sa akin at gumiti. Selena, pwede bang mamaya na lang natin siya iuwi sa gubat? Napapalunok na tanong ni Daniel at saka dahan-dahan na tumingin sa akin. Ngunit baka hinahanap na siya ng kanyang ina. E di samahan mo akong ihatid siya tapos tulungan kitang linisin ang kwarto mo mamaya. Baka kasi maligaw ako sa gubat. Ay oo nga pala, hindi niya kabisado ang lugar na ito. Tiningnan ko ang batang unggoy saka ang mga nagkalat na gamit ko. Bumuntong hininga ako at muling tiningnan si Daniel. Nahangkangiti at tumango. O sige, halika na. Nauna siyang lumabas at sobrang layo niya sa akin habang naglalakad kami papalabas ng bahay. Nagtataka ako ngunit tiniyaan ko na lamang siya. Tumungo ako at tinignan ng batang unggoy na hawak ko sa kamay. Ihatid ka na namin sa inyo ha? Selena? Nilingon ko si Daniel. Bakit? Tipid siyang ngumiti. Di naman siya sasagot eh. Huwag mo lang siya kausapin. Napakurap ako, tinignan siya. Ayaw niyang kausapin kong unggoy? Pero bakit? Di naman to nakakapagsalita. Pero batid kong naiintindihan naman niya ako. Lumapit sa akin si Daniel. Inawakan niyang pisngi ko. Galit ka ba? Umiling ako. Hindi naman. Nagtataka lamang ako. Tumango siya.
Hindi kasi magandang tingnan na kinakausap mo mga hayop. Ang ibang tao, ay isipin na babaliw ka na. Nakaramdam ako ng lungkot. Tila bumagsak ang enerhiya ko dahil sa kanyang sinabi. Pero wala namang ibang tao dito ah. Oo nga, pero mas maganda nang sanayin mo sarili mo sa buhay ng isang normal na tao. Di na ako nakapagsalita. Hindi ba ako normal sa kanyang paningin? Nasaktan ako sa kanyang sinabi, ngunit pinagsawalang bahala ko na lamang. Nalulungkot lamang ko dahil sa akin nararamdaman. Naintindihan ko yung gusto niyang iparating sa akin. Nakasanayan ko na talagang kausapin ng mga hayop. Selena, inipit niya sa likod ng tenga ko ang ilang hibla ng buhok sa aking mukha, tsaka mas lumapit siya sa akin. Matangkad siya kaya naman nakatingala pa ako sa kanya habang siya nakatungo sa akin. Look, Selena, magandang islang to at kapag nadiskubre ng mga tao ang ganda ng islang ito, marami mag-iinteres sa dumayo rito or magtayo ng negosyo. Gusto ko lang na masanay kang mabuhay tulad ng buhay sa syudad. Di naman ako pupunta sa syudad, Daniel. Pero dadalhin kita doon. Pakiramdam ko bumalik ang aking sigla. Dadalhin niya ako sa syudad? Napakasaya ko. Talaga? Ngumiti siya. Oo, dadalhin kita sa syudad kaya kailangan mong malaman ang kalakaran ng buhay doon. You have to act like a little city girl and leave your old self here. Ipapakita ko sa iyo ang ganda ng mundo, Selena. Basta tayaan mo ako makapasok sa buhay mo. Mas lumaki ang aking ngiti. Gusto ko yan, Daniel. Gusto ko maging city girl. That's great. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa lugar kung saan ko natagpuan ang batang unggoy. Yumuko ako, tinawakan ang ulo niya. Akmang magsasalita na ako na matigilan ako. Nilingon ko si Daniel at nakangiti siya sa akin. Pwede ko ba siyang kausapin ulit? Huli na to, magpapaalam lamang ko sa kanya. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi. Sure, bid him goodbye. Ngumiti ako at muling tumingin sa unggoy. Sige na, kaibigan. Salamat sa pagiging mabait. Kailangan mo nang umuwi sa inyo. Gumawa ng ingay ang unggoy at sa kanya ako mabilis na hinila. Akala ko kung anong kanyang gagawin, ngunit niyakap niya lamang ako. Napangiti ako at saka nilingon si Daniel. Bumuga siya ng hangin saka napailing-iling na tila nabunutan ng tinik sa lalamunan. Noong humiwalay sa akin ang unggoy, ngumiti siya ng pagkalaki-laki. Ngumiti rin ako tulad ng kanyang ngiti. Tumayo ako ng tuwid at pinagmasdan siya na magsimula siya maglakad paalis saka tumalon sa isang puno. Selena! Napalingon ako kay Daniel. Lumapit siya sa akin at hinawak ang aking bewang. Tumingala kaming dalawa sa puno hanggang sa tuluyang mawala sa aming paningin ng unggoy. Napamahal na talaga ako sa mga hayop, ano? Ngumiti ako. Oo, simula bata pa ako mahilig na talaga ako sa mga hayop dahil napaka-inosente nila. Nakakatuwa silang panoorin at nakakaaliw yung mga huni nila. Pero may mga hayop talaga na namiminsanan ng tao. Natigilan ako at nilingon ko siya. Sapagkat hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi nila naiintindihan yung pinsalang na idudulot nila dahil hindi naman sila tulad ng tao ko mag-isip. Mahinang natawa ang binata. Oo na, Miss Nature Lover. Napatawa din ako, tinitigan ko siya. Napakagwapo niya. Matangos ang ilong at lalaking-lalaki ang kanyang dating. Don't stare, Selena. Baka mahag ka na naman kita o higit pa. Bakit naman? Selena, bumalik na nga lang tayo? Nagtatakang sumunod ako sa kanya na mauna siyang maglakad pabalik. Tahimik lamang kami hanggang sa makarating sa bahay. Nang pumasok kami, naabutan namin si Danny na nakahiga sa sofa. Nakapikit ang kanyang mga mata at nakapatong ang kaliwang braso sa kanyang noo. Danny? Bumangon si Danny at ngumiti ako sa kanya. Lumapit kami sa kanya at tinignan ko naman ang kanyang kanang braso. Pasensya na, nakalimutan kong hindi pa nga pala kita nagagamot. Ngumiti siya. Okay lang, naghanap ako ng first aid kit kaso walang laman ng lalagyan mo. Napanguwi ako. Paumanhin, tayong mga halamang gamot lamang ang meron ako. Nalingon ko si Daniel. Marunong ka bang umakyat ng puno? Mayroong puro ng niyog sa may likuran ng bahay. Maaari ka bang umakyat? Kailangan natin ng langis ng niyog para hindi ma-impeksyon ng kanyang sugat. Umawang ang labi ni Daniel at napatitig sa akin. Nalingon niya si Danny at saka muling tumingin sa akin. Nagtaka ako. Bakit kaya? Seriously, Selena? Paakatin mo ko sa puno ng niyog? Hindi ba pwede? Pasensya na. Agad siyang umiling. No. Hindi yun ang ibig kong sabihin. What I want to say is, nilingon niyang mali si Danny. Huwag ka nga mag-inarte, Danny. Mababaw lang naman yung sugat mo ah. Humalakak si Danny. Mababaw nga pero masakit kaya, kuya. Namilog ang mga mata ko. Kuya? Magkapatid kayong dalawa?
Oo, napatitig ako kay Danny. Magkapatid talaga sila? Bakit? Hindi naman sila magkamukha ah. Pero hindi kayo magkamukha. Kamukha ako ang mommy namin, Selena. Si dad naman ang kamukha niya ni Daniel. Napatango-tango ako at saka tinignan si Daniel. Lukot ang mukha niya habang nakatingin kay Danny. Bumuntong hininga ako na mahagip ulit ng aking paningin ang sugat ni Danny. Tumayo ako. Saan ka pupunta, Selena? Nilingon ko si Daniel. Kukuha ng niyog. Sa puno? Oo. Bigla siyang lumapit sa akin. What? Akit ka sa puno para lang dyan kay Danny? Paano kung mahulog ka? Kumurap-kurap ako. Marunong naman akong umakyat. Maaari kasi siyang ma-impeksyon kung hindi malalagyan ng dangis ng niyog ang kanyang sugat. Wala ako ibang gamot na maaaring ipanlunas doon. Nilingon ni Daniel ang kapatid at nakita niya, nakangisi siya kaya nangunot ang kanyang noo. Ako na ang aakyat. Marunong ka? Hindi yan marunong, Selena. Sabat ni Danny kaya't nababahalang tumingin ako dito. Tsaka maling hinarap ang binata. Wag na, Daniel. Ako na lang. Hindi pwede. You're wearing a dress tapos sakit ka sa puno? At mataas ang puno ng nyog, Selena. Nakangiti kong itinaas ang laylay ng aking bestida. May suot akong short oh. Oh my! Napatalon ako sa gulat nang malakas magbuna si Daniel at tinila pababa ang laylay ng bestida ko. Narinig ko naman ang malulutong na halakak ni Danny kaya nagtataka ako napalingon dito. Bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit tumahalakak si Danny at nagagalit ang binata. Oh my, Selena! Babae ka! Hindi ka dapat umaakto ng ganyan. Be feminine! Hindi mo dapat itinataas ang damit mo, lalo na kung may kasama kang lalaki. Natigilan ako. Ganoon ba sa syudad? Hindi. Karamihan sa mga babae sa syudad liberated. Pero hindi pwede yun sa akin, Selena. Tsaka hindi ka dapat umaakit sa puno. Trabaho yun ng lalaki. Ngunit wala naman akong kasamang lalaki dito sa isla. Umismid siya. Ngayon meron na. Kasama mo ako kaya ako nang aakyat. Halika na, samahan mo na lang ako. Wala ako nagawa kundi tumango na lamang at nagpatiuna sa paglabas ng bahay. Dumiretso kami sa likod at na makarating kami sa aming pupuntahan, napatingin ako sa binata. Nakatingala siya sa dalawang puno ng nyog na halos magkatabi. Nakita ko pang napalunok si Daniel. Yan ba ang aakyatin ko? Oo. Lumunok siyang muli at naglakad-lakad. Tinignan ko ang kanyang inaapakan at nang malapit na siya sa unang malaking bato, sumigaw ako. Sandali! Tumakbo ko, tinila siya palayo mula sa tutong magkakahanin na bato. Ha? Why? Itinuro ko yung lupa sa harapan ng tatlong bato. Diyan nakalibing si Mama, Papa at Aling Marta. Biglang nanlaki ang mga mata ng binata, tsaka mabilis tumakbo paalis sa kanitatayuan niya. Umawang ang labi ko at gulat siyang hinabol ang tingin. Napasingap ako na makitang namumutla ang kanyang mukha. Patakbo ko lumapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Tumitig siya sa akin. Nalulumo ang itsura. Bakit may nakalibing dyan? Nilingon ko ang pinaglibingan ni na Mama at Papa. Ngumuso ako. Wala namang ibang lugar na maaari nilang paghimlayan. Lumunok siya. Kitang-kita kong paglunok niya na matindi. Sana sa ibang lugar. Lumingon siya sa paligid. Itinuro ang parting may malaking puno ng mangga. Doon sa likod ng puno ng mangga. Tinitigan ko siya. Doon nakahimlay ang aking lolo at lola. Bigla siyang pumadyak. Pambihira. Nakakababa man ng paglalaki pero ayokong lumapit siyan. Hindi ka naman lalapit sa kanila eh. Selena, yung pinaakit mo sa aking puno, nasa likod ng puntod ng pamilya mo. Ngumuso ako. Hindi naman sila nakakatakot eh. Anong hindi? Nalungkot ako. Bumuntong hininga ako at saka ngitian siya. Dito ka na lang ha, ako na lang kukuha. Akmang aalis na ako sa kanyang harapan, na bigla niyang hawakan ang aking braso at iharap ako sa kanya. Napayuko ako. Sorry. Hey, no! Inawakan niya magkabila kong pisngi, saka ako pinatingin sa kanya. Hindi kita minumura, okay? Ako nang aakyat. Stay here. Pero, dito ka lang at hayaan mo akong magyabang. Naiiling na sabi niya at saka nagsimulang maglakad, papalayo sa akin. Ano pa ang gagawin ni Daniel para makapagpasikat siya kay Selena? Magtagumpay kaya siya sa pagpapakitang gila sa dalaga? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.